kanilang angkinin upang kanilang daklutin ang mga pagpapalang inihanda mo para sa bawat isa. Kaya sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang papuri at parangal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Purihin ang Panginoon. So, ngayon po, ating idadalangin ang Israel. Idadalangin po natin ang Israel sapagkat sa Martes po, yun pong pagboto kung ipapartition ng Israel o hindi, ay ito po'y pagpapasyahan ng General Assembly ng United Nations. Sa inyo pong kaalaman, kapag kanila pong pinagpasyahan ng United Nations na magkaroon ng partition, simula na po ito ng Third World War, sapagkat hindi po sila papayag na mabawasan yung kanilang boundary. So tayo po'y dadalangin. O Diyos, Ikaw nakaunawa ng mga panahon at ng mga oras. Kaya sa iyo lamang kami ganap na nagpapasakop. Tungkol po sa Israel, sila po ay apple of your eyes at sila po ay anointed na lahi at ikaw ang humirang sa kanila. Pero ikaw din ang nagpatigas ng kanilang puso para pagbigyan kami. Kaya sa kanilang kahabag-habag na kalagayan na kinamumuhian sila ng buong daigdig, pero hindi kami. Kami ang ilan sa mga nagmamahal sa Israel. Kaya sa sandaling ito, Diyos, kumakatok kami sa iyong puso. Hindi po kami payag na mabawasan kahit isang square meter ang present boundary na nakuha nila noong 1967 at 1973. Subalit ikaw po ang makapangyayari, ngunit alam mo na kami ay panig sa kanila. Subalit ikaw ang masusunod, kaya sa iyong mga kamay aming ipinagkakatiwala ang lahat. Subalit, huwag mong hahayaan na ang isa man sa mga Hudyo ay mapahamak. Ang iyong makapangyarihang proteksyon ay aming hinihiling para iyong ilukob sa buong Israel. At ikaw po ay maluwalhati sa pagtatanggol sa kanila. Pinagpapala po namin sila ngayon sa panalangin ito at aming iniaangat sila sa iyo. Kaya tanggapin mo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Salamat. Maluwalhati ang Panginoon. Magsiupo po kayo sandali at may ipakikita lang po ako sa inyo bago ang mensahe. Tuloy-tuloy po ang ating 7 nights of revival at ang marami po ay mamayang gabi dadalo. May regular service po tayo sa hapon and then ang revival po ikatlong araw ay ating gagawin din sa gabi. Nais ko pong inyong maunawaan ng isang mahalagang katotohanan na magbibigay ng sigla sa bawat isa sa atin. Kanina po may tumawag at siya po ay very depressed. At siya ay very fluent in English. At ang sabi niya, for 5 years, he was so depressed. At tanong ko sa kanya, what specific area of your life you are depressed? At ang sabi niya, in all areas of my life. Meron palang ganun, ano po? And this morning, I'm so saddled up with depression and I want to end my life. Thank you very much that you have given me your time. I know you are busy because this is Sunday, but please pray for me. I tried to contact you by phone, though I have never seen you personally, but I am unable to contact you for a year. Pansinin po natin yung paghadlang ng dyablo. 1 taon, lapit ko lang naman dito, pero hindi siya pinapayagan ng dyablo na makausap ako for 1 year.
5 years na siyang nakikinig. Isip-isipin mo po yan. Kaya po, etong gawain ito ay alam ng dyablo na yayaman ang tao kapag napapunta sa lugar na ito. Amen. Huwag ka lamang pong mag-aalinlangan. Mamaya po makikita ninyo kung ano ang dahilan kung bakit marami ang sa kabila ng alab nila ay kapos, kulang, at pag minsan ay hindi pa rin sila maligaya. Nais kong inyong maunawaan sa Daniel chapter 2. Ito po hindi pa mensahe. Pakikita ko lang po sa inyo na kapag nagtiwala kang lubusan sa Diyos, hindi ka maaaburido sa buhay. Sa Daniel 2, sa verse 18, that they would desire mercies of the God of heaven concerning this secret. Alam mo, kapag ang isa pong tao ay nasa bingit ng kamatayan, kapag ang isang tao ay nasa mabigat at matinding pagsubok, doon po lilitaw ang mga pagpapala at ang mga biyaya. Na habang tayo dumaraan sa matinding pagsubok, lalo tayong lumapit sa Diyos. Huwag kang lalayo sa Diyos pag matindi at imposible ang iyong kalagayan. Lalo kang maging maalab at malapit sa Diyos. Dahil maliwanag ang Biblia, as you draw near to God, He will draw near to you. Kapag lumapit ka sa Diyos, ang Diyos ay lalapit sa iyo. So humingi po sila ng awa sa Diyos, that Daniel and his fellows should not perish with the rest of the wise men of Babylon. Verse 19. So, ino-orchestrate po ng Diyos ang mga imposibleng sitwasyon. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision, then Daniel blessed the God of heaven. At ano po ang kanyang natuklasan sa God of heaven? Verse 21. Now, verse 20. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His. So saan daw tayo hihingi ng wisdom and might? From God. And then sa verse 21, and He changeth the times and the seasons. So sino raw nagbabago ng mga oras at ng mga panahon? God. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. Kaya nga po, kung ibig mo rin lamang umunlad, sa Diyos ka na magpakaalab. Amen? Sa 22, He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with Him. Ang Diyos po ang may alam ng sagot sa iyong problema. Ang Diyos din ang may alam kung paano ka makalalagpas sa iyong krisis. Ang Diyos po ang may alam ng lahat. Amen? Kaya kung ikaw din lamang ay magpapakaalab, sa Diyos ka na magpakaalab, huwag kang pa-absent. Amen? Sapagkat sa bawat pagtitipon, nandyan po ang kapangyarihan ng Diyos at ibinubuhos niya ang lahat ng pagpapalang kailangan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Kaya ikaw ay pinagpala at ikaw ay pagpapalain at ikaw ay paunlarin, ikaw ay pasisiglahin, ikaw ay pagagalingin, ikaw ay paunlarin. Yun po ang gusto ng Diyos. At wala kang gagawin kundi, heto ako Panginoon, paunlarin mo po ako. Heto ako Panginoon, pagalingin mo po ako. Heto ako Panginoon, pasaganain mo po ako. Heto po ako Panginoon, paunlarin mo ang aking buhay. Ganun po ba kayo katapang na makipag-usap sa Diyos? At kapag ganun kang katapang, dadaloy ang makapangyarihang biyaya, grasya, pagpapala, gantimpala na nagbubuhat sa Diyos. Laging tandaan mo na ang salita ng Diyos ang iyong katibayan. Amen? Sa mga bagay na wala sa iyo, ang panghahawakan mo ay ang sinabi ng Diyos. Amen po ba? Kaya kailangang alam mo ang mga sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos na ako ay magaling na. So panghawakan mo po yun. Kahit anong mangyari, hindi ka ipahihiya. Sapagkat ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi napapahiya. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti, ikaw ay isasama ng Diyos sa mga taong pinagpala ng Diyos. Kaya kailangang maging matalino at magsama-sama tayo
sapagkat tayo'y mga pinagpala. Naniniwala ka bang tayo pinagpala ng Diyos? Amen. So, manalangin kayo sandali. Pumikit ka sandali. At sabihin mo, liwanagan ng Diyos ang iyong puso't isipan. At matanggap mo ang kapangyarihan ng Kanyang salita na ipapahayag. Magkakaroon ka po ng kagalingan at ito'y lubusan, huwag kang mag-aalinlangan. Kaya ka narito ngayong umaga dahil may tatanggapin kang pambihira buhat sa Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God. So tayo po'y magsisimula sa mensahe. Kayo ay nakahanda na at kayo ay talagang bubusugin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Muli, O Diyos, ang panalangin ay isang kasabikan na nagdadala sa amin ng kaginhawahan. At hindi kami magsasawang pabalik-balik sa iyo upang sabihin sa iyo na iniibig ka namin. At sa pagpapakumbaba, at sa kaamuan at sa kababaan, kami ay lumalapit sa iyo. At ako bilang iyong lingkod ay inilalapit ko ang dakilang kongregasyong ito sa iyo. At hinihiling na ang bawat isa ay bigyan mo ng unawa at liwanag. At nang sa gayon ng katotohanan, ay maging bahagi ng kanilang dugo at laman. That the truths will mix in their bloodstream. That in the mighty name of Jesus, their heart will be convicted and their mind be transformed by the power of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. And everyone said, Amen. Ang Diyos po ay napakabuti. Hallelujah! At ako'y natutuwa sapagkat ang buhay ko ay laging malaking tenga na laging nakahandang makinig. Pagkatapos ng second night of revival, pagdating sa bahay, ako ay nakikinig na uli sa susunod na mensahe. Dahil sa araw na ito, 3 ang mensahe, first service, second service, at revival nights. Kaya kailangan malaki ang tenga ko para makarinig at kailangan malaki din ang aking puso para lagyan lagi ito't sidlan ng Panginoon ng kanyang kayamanan. At laging tandaan mo, ang salita ng Diyos ang magpapalusog sa iyo. Ang salita ng Diyos ang magpapalakas sa iyo. Ang salita ng Diyos ang magpapatibay sa iyo. Kaya kailangan tangkilikin mo na ang Biblia ay personal na iyong akapin at iyong angkinin na ang mga salita ng Diyos ay para lang sa iyo. Sabihin mo, para lang sa akin ang salita ng Diyos. So ang titulo ng mensahe ay simple lang po. Simpleng-simple po ang titulo ng mensahe, pero controversial po yung titulo. No luck to those who trust Him. Bakit po question mark? Hindi naman patanong. Kapag nakakita ka po ng question mark sa isang positibong sentence, ito po ay tumutukoy sa isang pagtatanong. Hindi ka ba nagkukulang? Yun pong question mark ay isang katanungan na hindi dapat ilagay sa isang positibong sentence. Because no luck to those who trust Him is positive. Linagyan ko po ng question mark
to challenge your mind. Totoo ba sa inyo na wala kayong kulang? At ang pangalawang tanong ay, nagtitiwala ka ba sa Kanya? Kadalasan kaya maraming taong kapos dahil hinahanap nila ang pera. Huwag mong hahanapin ang pera dahil ito ay mailap. Money is elusive. Money has wings, sabi ng Biblia. Ang hanapin mo'y Diyos. Ang hanapin mo ay ang paghahari ng Diyos at ng Kanyang katwiran. Never pursue money. Never, 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 because you cannot catch money. The command is to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya maraming tao na maligamgam ang pananampalataya at hindi maunlad ang buhay dahil hindi nila alam ang pangunahin. Kaya ngayon pong sandaling ito, ipakikita ko po sa inyo na kailangang iyo pong pagtibayin ang iyong pananampalataya. So what you believe, and understand that you are a child of God. And when you understand that you are a child of God, start to fear no man. Magsimula kang huwag matakot kanino mang tao. At huwag matakot sa anumang sitwasyon. At huwag matakot sa anumang pangyayari. Dahil nasa panig natin ang Diyos. Kaya ngayong sandaling ito, nais kong maglatag ng tamang pundasyon sa inyong buhay. Sa 1 Timothy 6:19, nais kong inyong maunawaan on what to believe and how to believe and maintain that belief. What to believe, how to believe, and maintain that belief. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. There will be a time to come. A good foundation against, pansinin po natin yung word na against, laban dun sa darating na araw. Na ibig sabihin, merong araw na darating na ito ay kalaban natin. At ano kaya yung araw na yun? That they may lay hold on eternal life. Na sila ay mahawakan o panghawakan ng walang hanggang buhay. Sa 2 Timothy 1:12, ipakikita ko sa inyo ang isa pang tumutukoy on that day. At ang sabi po dito sa 2 Timothy 1:12, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed. Pansinin po natin, yung paggamit ng colon, napakahalaga po nito. For the which cause I also suffer these things, colon, nevertheless I am not ashamed, colon. Kadalasan po ay colon and then semicolon, pero dito po parehong colon. Ang ibig sabihin, nagbibigay dito ng matinding pagpapahalaga na ang bawat Kristiyano ay daraan ng mga tiisin. Hello? So, ang pinakang pagpapahalaga dito, kung ikaw may dumaraan ng tiisin, mag-enjoy ka. Yun ang ibig sabihin dito. At huwag mong ikahiya kung ikaw ay kapos. Huwag mong ikahiya kung ikaw ay bigo. Huwag mong ikahiya kung hindi ka makabili ng bagong kasuotan. Hello? Huwag mong ikahiya kung laging tuyo na lamang ang ulam mo. Huwag mong ikahiya yon sapagkat yun ay panahon ng pagsasanay ng pagiging kontento sa Panginoon because godliness with contentment is great gain. Kapag ikaw ay nakontento sa lahat ng iyong kalagayan sa buhay, ikaw ay pagpapalain ng labis. Ngunit sasanayin ka ng Diyos para ang iyong isip ay nakatuon sa bagay na mahalaga sa hinaharap. For the which cause I also suffer these things, colon, nevertheless I am not ashamed. For I know whom I have believed. I know whom I have believed. Kilala ko kung sino ang aking pinananampalatayanan.
Yun pong word na I know, ito po ay malalim ang kahulugan. Ang ibig pong sabihin ng know is an intimate, personal relationship with Jesus. So, for I have an intimate, hallelujah, I have a powerful relationship with Jesus, whom I have believed. Amen po ba? And I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ano po yung against that day? Ito po yung araw na babagsak ang ekonomiya ng daigdig. Ito po yung panahon na maghihirap ang buong lupa. Nang isang gatang na bigas ay isang buwang sweldo ang halaga. Subalit atin pong unawain, kapag ikaw ay nagsanay na magtiwala sa Panginoon, hallelujah, mawawala ang hanap buhay, pero ikaw ay hindi pababayaan ng Diyos. Nakukuha niyo po? Magugulat ka na lamang sapagkat darating ang panahon na ikay walang pambayad ng kuryente, pero maghapot magdamag na gumagamit ka ng kuryente at ang metro mo ay 100 peso lamang. Na parang hindi kumukonsumo. Pero yun po yung kapangyarihan ng Diyos sa pagtupad niya sa kanyang mga pangako. Kaya magtiwala ka pong lubusan sa Diyos sapagkat ang matibay po ay yung nagsanay na nagtitiwala sa Diyos. No lack to those who trust in Him. Amen? Walang kakulangan sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa Psalms 23 verse 1, nais ko pong inyong maunawaan. Ang unang mahalagang katotohanan sa Psalms 138:8, that the Lord will perfect those that concerneth thee, and His mercy is great, and He will not forsake, because He will not forsake me because I am the work of His hands. Amen po ba? So ito po'y mahalagang katotohanan na hindi ako tatalikdan, hindi ako pababayaan ng Diyos dahil lilikha ako ng Kanyang kamay. Pangalawang katotohanan, Philippians 1:6, that He who started a good work in me, and what is that good work? Salvation. Huwag mong kalilimutan, salvation, yung pagiging born again. So tayo ipinanganak na muli, and that is the good work. And that good work He will complete. Kapag nagtapos ang buhay ng ating katawan sa ibabaw ng lupa, kukumplituhin niya yung kaligtasan. Amen? Na ibig sabihin, hindi tayo niya ihihiwalay sa Kanya. Pangatlong katotohanan, Jeremiah 29:11, I know the things that I think toward you, not to harm you, not to do evil against you, but to give you an expected end. So kung ikaw lamang ay makikipag-ibigan ng gustuhan sa Diyos, ang nilalayo ng Diyos ay magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag ka nang tingin ng tingin sa iyong buhay. Tumingin ka ay sa Diyos na may magandang plano para sa iyo, sa iyong kinabukasan. Ikaw ay pinagpala at ikaw ay pagpapalain, ikaw ay ingatan at ikaw lagi ay puprotektahan ng Diyos. Dahil kapag tumingin ka sa iyong sitwasyon at naalaala mo kung anong edad ka na ngayon at wala pang nangyayari, magkakaroon ka ng pagtatanong at magkakaroon ka ng pagdududa sa katapatan ng Diyos. Huwag nawang mangyari ito. Magtiwala kang tuloy-tuloy kahit may edad ka na ngayon, ikaw ay dadalhin pa rin ng Diyos sa Kanyang balak na nakatakda. Amen. Hallelujah. So, atin pong unawain. Sa Psalms 23:1, napakaganda po nito at alam nating lahat itong Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, and I shall not want. Tingnan po natin ang iba't ibang translation.
The Lord is my shepherd, therefore, can I lack nothing. So, yun pong isang translation ang sabi ron, kung magkagayon, dahil ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang ng anumang bagay. At paano mo mapatutunayan na wala kang kakulangan? Huwag kang magsasabi ng iyong kawalan. Kaya marami ang naghihirap dahil laging ikinukwento nila ay yung kanilang kahirapan. Laging ikinukwento nila ay wala silang pera, wala silang isasaing, wala silang ulam, wala. Ikwento mo ay yung mga nasa iyo. Hello? Sa kabila ng maliit ang sweldo, kami ay meron nito. Hello? So, ang concentration mo ngayon ay sa positibo, hindi sa negatibo. And positive will attract positives. Naunawaan niyo po, sa isa pang translation, the Lord shepherds me, I shall never be in need. Glory. Ako ay pinapastol ng Panginoon, kaya kailanman ay hindi ako mangangailangan. At ito'y pinaniniwalaan ko. Dahil ang Panginoon ang nagpapastol sa akin, hindi ako ang pumapastol sa Panginoon. Ang ikatlong Bible translation, Yahweh is my shepherd, I lack nothing. So si Yahweh, a name of God, siya ang aking pastol at hindi ako nagkukulang. So ang pananalig po ay paghahayag na wala kang kulang. Habang ikay kulang, ipinapahayag mong wala kang kulang. So kailan ang pananalig? Habang wala pa. Sapagkat kung naroon na, wala nang pananalig. Amen? Kaya ang pananalig ang ating kasangkapan para hindi tayo ma-depress. Sa fourth translation, the Lord is my shepherd. At ang sabi rito, the Lord is my shepherd. He feeds me, He guides me, and He shield me. Wow! Ang Panginoon ang aking pastol, pinakakain niya ako, pinapatnubayan niya ako, at tinatakpan niya ako. Purihin ng Panginoon. And then the Lord's susunod na translation, the Lord take care of me as His. I will not be without any good thing. Glory. Ang titindi nitong Bible translation na ito. Ang Panginoon ang nagmamalasakit sa akin. Ang Panginoon ang nag-aalaga sa akin, kaya wala akong magiging kakulangan. Malusog ang aking katawan dahil inaalagaan ako ng Panginoon. Hindi ako mariringgan ng kakapusan sapagkat tinutustusan ako ng Panginoon. At nais ko pong maunawaan mong mabuti. Sa Genesis 12:2, bago tayo pumunta sa main body of the message, kayo po'y inihanda ko muna ang puso at isipan at nang sa gayon kayo ay maging matibay at matatag ang pundasyon. So sa Genesis 12:2, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So pansinin po natin kung ano ang Israel bilang isang bansa. Napakaliit po niyan, malaki pa ang Palawan. Pero laging pinag-uusapan araw-araw at nasa world news araw-araw. Maliit na bansa pero hindi kayang talunin. Maliit na bansa pero napakayaman na bansa. At kung iyong uunawain, kaya ako ay nagugulat sa kanilang pagpapala sapagkat ang number 1 na kanilang export, alam nyo kung ano? Diamond. Pero wala po naman silang mina ng diamante. Ang pangalawang export nila ay agricultural products. Disyerto yun. Bakit ang number 2 export nila ay mga bunga ng kanilang lupain? Kung pupunta ka po doon, grabe po ang kanilang mga ubas, mansanas, mga saging,
at marami pang mga produkto ng kanilang lupain. Disyerto po yun. At makikita mo kung bakit. Ang kanila pong irrigation, mga hose na kapaligid sa lupa, ang dami pong hose sa lupa. At yun ang nag-i-sprinkle doon po sa topsoil. Kaya napakaganda ng kanilang mga pananim. Disyerto po yun. Kaya siya ay kinaiinggitan ng mga nakapaligid na bansa dahil napakaunlad na lupain. Pangatlong export nila, mga electronics equipment. Sila po ang mga may invention ng iba't ibang electronic equipment ng US Air Force jet planes. Sila po ang binigyan ng Diyos ng kahusayan. Kaya nais kong ating ipaunawa dahil ito ay sa pagtupad ng Diyos doon sa kanyang pangako. At ikaw at ako, dahil kay Kristo, ay mga inapo at lahi ni Abraham. At ang pangako ng Diyos, pakinggan po ninyong mabuti, I will make of thee a great nation, and I will bless and make thy name great. Make thy name great. Sa isang translation, I will make you a mighty nation, and I will magnify thy name. Wow! Purihin ng Panginoon. So, sa another translation, I will make you famous for your bliss. B-L-I-S-S. Gagawin ko kayong tanyag dahil kayo'y labis na pinagpala. Wow! Sino ang gagawa? Ang Diyos. And then, ang ikatlong translation, I will make thy name renowned, a name of blessedness, a name of benediction. So, nais ko pong ipaunawa na bilang mananampalataya, gusto ng Diyos na ikaw at ako'y pagpalain sa anong dahilan at layunin upang pagpalain ang mga tao. Hindi narinig. So, pagpapalain ka ng Diyos upang pagpalain mo ang maraming tao. Pagpapalain ka ng Diyos upang pagpalain mo ang mga kamag-anak mo. You will be set free and you will be freed from pestering your relatives for their help. Hindi mo na laging hihinga ng tulong ang iyong mga kamag-anak. Kaya hindi sila mahikayat sa Diyos. Sa halip, ikaw na ang tutulong sa iyong mga kamag-anak at kung hindi ka man tutulong, hindi ka na nila tinutulungan sapagkat ikaw ay pinagpala. Tingnan mo ang iyong katabi. Ikaw ay pinagpala. Naniwala ba yung pinagsabihan mo? So, no lack to those who trust Him. Walang kulang sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Na hindi magkukulang ang bawat nagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah! Glory! Hallelujah! So, nais kong inyong maunawaan ang unang mahalagang katotohanan dapat nating maunawaan. You are a steward. Do not own anything. Do not own money. And do not try to own it. We are all steward. So, you are a steward and you have to manage the wealth assigned to you and let it go to the gospel of Jesus Christ. So, tayo po'y mga tagapangasiwa lamang. At tayo po ang mga ngasiwa ng mga kayamanang ibibigay sa atin ng Diyos para ang Ebanghelyo ay ating tustusan. So gawin mo sa iyong buhay na ang hanap buhay mo, magsimula ka na bahagi ng hanap buhay mo ay dinadala mo para sa Ebanghelyo upang ito'y maipangaral. Sa gayon, puprotektahan ng Diyos ang iyong pinagkukunan ng iyong salapi. Sa gayon, poprotektahan ng Diyos ang iyong kalusugan.
Sa gayon, puprotektahan ng Diyos ang iyong pamilya. Sa gayon, ikaw ay sasamahan ng Diyos. Pangalawa, sa unang bahagi ng pinakamahalaga, ang pangalawa, you must believe. Kailangang ikaw ay sumampalataya at huwag mong pag-aalinlanganan ang iyong pananampalataya. Number 1, to believe that you are His child and God is your Father. Believe that you are His child and God is your Father. Huwag ka pong mag-aalinlangan doon. Ika'y anak ng Diyos, ang iyong tatay ay ang Ama sa langit. Then number 2, believe that God is your shepherd. Paniwalaan mong ang Diyos ang nagpapastol sa iyo. Then thirdly, believe that He is your life. Paniwalaan mo na siya ang iyong buhay. At anong uri ng buhay ang buhay ng Panginoon? Abundant life. Masaganang buhay. And then believe that Jesus is your light. Believe that Jesus is your guide. Ang sabi ng Panginoon, He who follows me will never walk in darkness. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa dilim. O purihin ng Panginoon. Decide and be convicted and be committed to the decision that you will make today and put it into action quickly. Indecision delays blessings. Ang pagpapaliban ng pagpapasya ay pumipigil at nagpapabagal sa mga pagpapala. Laging tatandaan po natin, kailangan araw-araw ang ating mga desisyon. Kaya ka narito dahil nagpasya ka na pumunta rito. At kung napagpasyahan mo na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon at tuloy-tuloy na ang Panginoon ay iyong sasambahin, that is a decision. Kaya pag sinabi mo, Panginoon, mula ngayon ikaw ay aking sasambahin, magsimula ka ng umawit ng mga papuri sa Kanya. Magsimula ka ng umawit ng mga salmo at himno sa Kanya dahil napagpasyahan mo na sasambahin mo siya. Kapag pinagpasyahan mo ngayong sandaling ito na paglilingkuran mo ang Diyos, magtanong ka mamaya kung anong paraan at kung ano ang iyong magagawa at maiambag sa paglilingkod sa loob ng simbahan. So follow your decision with action. Amen po ba? Kaya nais kong inyong maunawaan, decision followed by conviction, followed by commitment, and activate by action, hindi ka po mawawalan ng bunga. Hindi ka po malalanta. Hindi ka po matutuyo. Ikaw po ay magiging buhay at masigla sapagkat ikaw ay nagpapatuloy sa pagsunod sa ibig ng Panginoon. Then, ang pangalawang mahalaga at babala, warning. Tatlong bagay po, demonic spirit, the demonic spirit of intimidation. You might be intimidated, you might be confused, and you might be familiar with things, with person, with the Word of God. So we have to break intimidation. We have to break confusion. We have to break familiarity. Ano po ba ang intimidation? So, pansinin po natin, gusto mong maglingkod sa Panginoon. Subalit, kailangan ng pamilya mo ang pera. Gusto mong maglingkod sa Panginoon. Pero, pinagsasabihan ka ng mga mahal mo sa buhay. Huwag kang maglilingkod sa Panginoon. Kung hindi man direktang sasabihin sa iyo, ipakikita nila sa kanilang masamang ugali.
Hello? So what is intimidation? Intimidation is the art of deterring or controlling someone through fear. So ang intimidation po ay taong pipigilan ka at tatakutin ka para wag mong isagawa yung iyong pangarap. There will be people who will intimidate you in your pursuing your dream. Bakit ka pa magtatayo ng bahay? Ay may bahay naman ang iyong ina. Hello? That is intimidating spirit. Bakit ka pa dadalo ng revival? Tama na ang linggo. That is intimidating spirit. Dahil alam ng kaaway na pag nagpatuloy kang maalam sa salita ng Diyos, alam ng kaaway ang mangyayari sa iyo. Magigi kang maunlad, magigi kang masigla, magigi kang mabunga. Kaya kailangang hadlangan ka niya para mapigil ang iyong pamumunga. Dahil pag ikay namunga, maraming kaluluwa ang magkakaroon ng apoy sa Panginoon. Kaya i-intimidate ka, gagamit ang dyablo ng mga kamag-anak mo, ng mga kaibigan mo, ng mga kung sino-sino man na malapit sa iyo, at ikaw ay kanyang pipigilan. Si Nehemiah ay pinigilan ni Sanballat at ni Tobiah at ng isang Egyptian, ng isang Arab. At ang sabi niya, hindi ka magtatagumpay. Hinadlangan siya, pero kailanman hindi siya na-confuse. Make sure that the dream is clear and accurate. Kaya nga po kahit anong mangyari, kahit na ano pa ang mga paghadlang ng kaaway, tuloy-tuloy ako sa pangarap ng Diyos. Kahit na may mga tao pa na sinisiraan ako ng loob. Kahit na may mga tao pang humahadlang at pinipigilan ang katuparan ng pangarap ng Diyos, I am not confused because I am sure. The clarity and the accuracy of the dream na ibinigay sa akin ng Diyos. Hallelujah. So what is confusion? Confusion is the lack of clarity. Confusion is demonic. Kaya kung hindi mo alam kung ano ang papel mo sa daigdig, you will be confused. And who is a person that is confused? What is the evidence of a person that is confused? Ito po yun. Ang unang palatandaan ng isang taong confused, they will obey and they will disobey. Mix up ang kanilang isipan. So those who are confused, mabait sila at magiging mataray. Because they are confused. Sometimes they are zealous, and most of the time they are lukewarm. They are confused. They don't have clarity of vision. Kaya nga kailangang magtagumpay tayo sa confusion. Amen po ba? Kailangang maging matibay at matatag. Kaya't mula nung ako ay iligtas ng Panginoon noong November 26, 1977, I am sure sa aking kaligtasan. Because I have clear understanding of my salvation. And I have clear understanding of the dream. I have clear understanding of the vision. I have clear understanding of the will of God. Kaya kahit ano mangyari, hindi ako nagbabago ng isipan, tuloy-tuloy ako, kahit na walang sumama sa akin, tuloy-tuloy ako sa pangarap, sapagkat somewhere, somehow in the future, idaragdag ng Diyos yung mga kailangang tao, yung kailangang salapi, kapag nakapagpatuloy ako dun sa steadfastness sa pagtitiwala sa Panginoon lang. Maaaring ikay dumaraan ng iba't ibang pagsubok ngayon, but do not be confused. Do not be confused kahit na may dinaramdam ka sa iyong katawan ngayon. Do not be confused kahit na may nangyayari sa inyong pamilya na hindi mo nagugustuhan. Nais kong ipaunawa sa iyo, good things will arise from hard times. Amen? Possibility will start through impossibility. Amen? Kaya nga ang sabi ni Solomon, you are happy during prosperity time. How about on adversity? Are you happy also?
At ang sabi ni Apostol Pablo, for I know all things work together for good to them that love the Lord. So I love the Lord, so good and bad are for my good. Hello? In the mighty name of Jesus, do not be confused and do not be mixed up. Ang iyong mga anak ay magiging makapangyarihan sa ibabaw ng lupa. Believe it. Amen po. Believe it. Huwag kang mag-concentrate sa masama nilang ugali. Oh, glory. So, ito ang matindi. Familiar spirit. Ang isang taong familiar sa iyo, hindi ka igagalang. Laging ikaw ay i-oppose niya. Mag-utos ka at siya ay mangangatwiran. That is familiar spirit and that is demonic. At ang sabi ng familiarity means to know someone or something so well and in such a way as to cause you to lose your admiration, respect, and sense of awe. A-W-A. Kapag ikaw po'y tinatamad ng dumalo sa gawain, a demonic spirit of familiarity is creeping into your system. Wala namang nangyayari dyan. Revival na naman. Noong 2001 pa yung revival na yan. At ngayon, revival na naman. Wala namang nangyayari dyan. That is familiarity. Ako po, everyday, ay expectant na may mangyayaring bago sa akin. Amen po ba? So, get rid of the familiar spirit from your life. Take it away. Amen? Sabi nung isang kilalang anchor sa isang television program, take it away, Joe. Natandaan po ninyo yung programang yun. Take it away. Pero siya po ay hinangaan at siya po ay nag-rate sa TV program. At hindi talaga niya lalong pinatigas niya yung kanyang pronunciation. Why? Para magkaroon ng kaibahan. Dahil pag tulad-tulad po, kailangan ibahin mo. Pansinin po natin ang chicken. Halos lahat ng mga tindahan ng chicken ay may iba-ibang flavor. Iba ang chicken ng Max, iba ang chicken ng KFC, iba ang chicken ng Inasal, at iba rin ang chicken ng Bacolod Inasal, at iba rin ang chicken ng Chickboy, iba rin ang chicken ng Pure Gold, iba rin ang chicken ng Shopwise. Iisang chicken, pero iba't iba ng paraan. Hello? So, pansinin po natin, hindi ka magsasawa. Why? Dahil maraming paraang ginagawa ka sa iisang ulam. Nakukuha niyo po? Kaya nga ating unawaing mabuti, break through the demonic spirit of intimidation. There will be people close to you that will intimidate you. Huwag na huwag kang dadalo sa Greg Duranting yan. Ngitian mo siya. Sapagkat ikay nasa itaas at siya'y nasa baba, kaya hinahadlangan ka. People na nasa baba, hahatakin ka sa kanyang kalagayan. Huwag kang matatakot sa kanya. Dahil ang Diyos ang kakampi mo. Amen! So get rid of demonic spirit of confusion. Sigurado ka na nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kahit na wala ka pa ngayon, darating ang kasobrahan sa iyong buhay. Hindi mo alam na isang tulog na lamang o dalawang tulog, laging tatandaan mo ang pagkilos ng Diyos ay ikagugulat mo. Ikagugulat mo sapagkat hindi mo sukat akalain. Kaya huwag kang masanay sa nakasanayan mo sa halip. Humanda ka lagi sa malaking bagong gagawin sa iyo ng Diyos. Hallelujah! Glory! Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, no luck for those who believe. Kaya ang nais kong inyong maunawaan, meron kang gagawin. Meron kang gagawin. Kung may buko lang iyong katawan, sabihin mo, lusaw ka na sa pangalan ni Jesus. Meron kang gagawin. Amen?
Kung wala kang hanap buhay, meron kang gagawin at sabihin mo, ang hanap buhay ay lalapit sa akin sapagkat sasalubungin ko siya. Amen po ba? Kaya nga, iyong unawain, kailangan nakahanda ka. Pag may dadalating na kamag-anak kami, nakahanda na kami, naayos namin ang sasakyan na gagamitin sa pagsundo. Kaya kung nakahanda ka sa pagpapala, ihanda mo na ang mga dapat na nakahanda. Amen? Hindi pwedeng may inaasahan ka na wala kang ginagawa. Kailangang ihanda mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng mga himala at kailangang lagi kang masigla araw-araw para sirain ang pagiging maligamgam. Huwag kang masiyahan sa iyong tagumpay dahil meron pang susunod na tagumpay na mas malaki kaysa iyong nakamit na tagumpay. Yan po ay pataas. Level 1, level 2, level 3, 4, 5, 6, and more. Because our journey is upward to heaven. Ang ating pong paglalakbay ay baitang-baitang patungong langit. At laging tatandaan po natin nung tayo ay baby Christian, laging nakatingin tayo ay pagpalain tayo ng Diyos. Pero kapag ikaw ay naginang bata sa iyong pananampalataya, gusto mo na subukan ang salita ng Diyos. At pag ikaw ay nag-mature, gusto mo nang maranasan ang mga pangako ng Diyos. At pag naranasan mo ang pangako ng Diyos, lalong umiigting ang iyong paniniwala sa Diyos. Nakukuha niyo po? Dati ikay naglalakad pero nananalig ka na pwede palang bigyan ka ng bisikleta. At nung magkabisikleta ka na, nagsawa ka, pwede ka palang bigyan ng motorsiklo. At nung nagmotorsiklo ka na, pwede ka palang bigyan ng sasakyan. At nung bigyan ka ng sasakyan, pwede ka palang pumunta sa ibang bansa. So that way, ang iyong pagunlad at paglago, subalit nais kung ipaunawa, lagi tayong babalik sa pangunahin. We will go back to the basic, humility, meekness, and lowliness. Na kahit ano ang pag-angat ng iyong buhay, kahit anong kaunlaran ang dumating sa iyong buhay, huwag mong kalilimutan na dati ikay hampas lupa, na dati ikay walang kwentang tao nung wala sa iyo ang Panginoong Hesukristo. At sino ang mga hampas lupa? Ang mga hampas lupa ay sinasayang ang maghapon sa mga bisyo. Hello? Subalit nung tayo'y nasa Panginoon na, ang hampas lupa ay yung palasagot sa kanyang magulang. Ang hampas lupa ay yung mga taong walang iginagalang sapagkat ang kanyang sinasamba ay ang kanyang sarili. Pero napagtagumpayan natin yon sapagkat tayo ay pinauunlad at pinalalago, sapagkat tayo ay napagod kaya nagtapos tayo sa pagkabusong sa mga magulang. Amen po ba? Kaya unawain nating mabuti, may nangyayari sa iyong buhay at kailangang iyong panindigan at tayuan yung nangyayari at ito'y madaragdagan pa ng higit na mas magandang pangyayari sa bawat araw na iyong ikabubuhay. Dahil ang sabi ng Biblia, if you obey the Lord, you will spend your days in prosperity. Araw-araw, ikaw ay magiging maunlad. Araw-araw, ikaw ay magiging masagana. And you will spend your years in pleasures. So, ikay tatanda na magkakaroon ka ng kasiyahan sa Diyos. Bakit? Sapagkat yung mga araw na iyong pinagsama-sama ay araw ng kasaganaan, sapagkat bawat araw ay araw na nilikha ng Diyos para sa Kanya. Oh, purihin ang Panginoon. So, in closing, know whom you believe. Kailangang iyong tiyakin ng may pagtiyak kung sino ang iyong sinasampalatayanan. And I desire that it will be Jesus. Na ang tiwala mo'y lubusan at hustuhang kay Jesus. Ngayon natin pong unawain, ulitin kong muli, ikay anak ng kataas-taasang Diyos. At dahil ikay anak, ang lahat ng sa Diyos ay iyo. Dahil ikay anak, ang Panginoong Jesus, ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos, ay iyong lahat. Ang lupa at lahat ng nasa lupa ay para sa iyong lahat. At akong nangangaral sa iyo ay para sa iyo.
at kayo ay para sa akin. Kaya tuloy-tuloy, paniwalaan mo na maganda ang plano ng Diyos. Amen? Kaya kung sakali man na ikaw ay bigo ngayon, nawalan ka ng trabaho, nasisante ka, dahil tapos na ang 5 months and 25 days, dahil hindi nila ini-exactong 6 months dahil may batas, irregular kapag nakaabot ka ng 6 months, kaya kailangan hindi ka makaabot ng complete 6 months, kailangan 5 months and 25 days. At pag matanda na ang tao at 35 na, mahirap na siyang makakuha ng trabaho. At kadalasan ng trabaho ay sa fast food chain lamang. Kaya tumingin ka sa Diyos sapagkat mas maraming pwesto sa mga di pangkaraniwang hanap buhay. Amen po ba? So pray to God dahil ang pagbebenta ng lupa ay matagal, pero sa sandali na makabenta ka at humingi ka ng tulong sa Diyos, bigla kang magiging mayaman. Amen? Kaya nga, unawain natin mabuti, maraming paraan. Sabihin mo sa iyong katabi, maraming paraan. Pero higit sa lahat, para magtagumpay ka sa pamamaraang gagamitin mo, tiyakin mong sasamahan ka ng Panginoon, sapagkat hard work without Jesus is nothing. Amen? Your best effort without Jesus is nothing. Your intellectual wisdom without Jesus is nothing. So your best effort, your intellectual wisdom, your hard work, your waking up early every morning will be nothing if Jesus is not first place in your life. Kung si Jesucristo po ay hindi pangunahin sa iyong buhay, bali wala po itong 4 na tinuran ko. Kaya magsimula ka sa tama, Jesucristo muna bago ang lahat. At kapag si Jesucristo ang pangunahin sa iyong buhay, sa ating buhay, mararanasan mo ang pagdaloy ng kakaibang karunungan sa iyo. At mararanasan mo kung paano ka makapagtiis sa mga taong may masasamang ugali. Kung paano mapagtitiisan mo ang mga panahon ng kakapusan at mga panahon ng kawalan ng pagpapala. Marami po ang nandun po sa midlife crisis na sila nagtataka. Ang sabi ng isang pastora, text niya sa akin, hindi ko po maunawaan. Gusto ko po na sundin ang Panginoon. Sinusunod ko po ang lahat ng alam ko na dapat kong gawin. Nag-iikapu po ako, nagkakaloob po ako, nag-aayuno po ako, nananalangin po ako. Pero bakit po ganun, pastor? Gusto kong dumalo ng pagmi-meeting, pero kahit po pamasahe mula sa aking bayan patungong Maynila, wala po ako. Hindi ko po maunawaan, kaya tinatanong, pastora po ito, kaya tinatanong ko ang Diyos, bakit? Nais ko pong ibigay sa inyo ang payo. Ang dapat na pagtingin doon sa ganong sitwasyon, ano po ang gusto mong gawin sa akin? Hello? Hindi bakit nangyayari ito kung di ang iyong tanong, ano po ang gusto mong gagawin ko para sa iyong kaluwalhatian? Amen. At yun po iba ang dating, yun po higit na mas makapangyarihan because you are surrendering your life and you are allowing God to have first place in your life. You are allowing God to take control of your life. Ano po ang ibig mong aking gagawin? So bow down your head and let us pray. Panginoon, nagtagumpay po ang bawat isa sa pamamagitan ng katotohanan. May they walk daily in righteousness and may live dependently on you. At mangyari po na iyong maiangat ang bawat isa at maganap ang himala ng mga himala at araw-araw na pagpapala sa bawat buhay. Sa iyo po ang kaluwalhatian, sa iyo po ang parangal, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. At sa sandaling ito, ating ipahayag sama-sama tayong lahat, Jesucristo, inaalaala namin ang aming sandali ng kaligtasan. Isinuko ko ang aking buhay at tinanggap kita na aking sariling tagapagligtas, Panginoon at Diyos.
At mula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin ang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos. At ako ay magpapatuloy sa kapuspusan ng iyong espiritu, magiging maalab at magiging maunlad para sa kalwalhatian mo. Sa pangalan mo, Jesus, maluwalhati ang Ama sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen! Ang Diyos po ay napakabuti. God bless you po. Gawin po natin ang tithes and offering.